Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi ay nagdiriwang tayo ng dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Simulan na natin ang pinakahihintay na pagdiriwang ng Besperas ng Pasko sa pamamagitan ng pagbati ng isang pinagpalang Pasko. Narito tayo di lamang para tumupad sa tradisyong pangrelihiyon at pangkultura, kundi para rin gunatain ang pagsilang ng buktong na anak ng Diyos bilang tao. Ito ang pangyayaring nakapagbabago sa kasaysayan ng tao at patuloy pa rin sa kapangyarihang mabago ang ating buhay. Gayong kamanghaan ay magaganap kung tayo bilang mga individual, bilang mga pamilya at bilang pamayanan na mga mananampalataya ay magbukas ng ating mga puso upang tumanggap kay Jesus. Tulad ng bukas palad na pagtanggap sa Kanya ni Mariang Kabanal-Banalan bilang Kanyang Panginoon at Tagapagligtas. Ito ang gawain natin habang isinasama natin sa ating mga kahilingan ang lahat ng pangangailangan ng mahal natin na buong pamayanan ng mga mananampalataya at ng buong sangkatauhan. Magsitayo po ang lahat para sa pagdiriwang ng banal na rito. Sa gabi ito, ipagdiwang natin ang kagalakan ng Diyos. Ipagdiwang natin ang Kanyang pagsilang bilang pangako ng ating Amang nasa langit, na Kanyang ipagkakaloob sa Jesus na may bigay sa atin upang tayo ay Kanyang tulungan sa pag-ahon sa ating kagustuhan. Mag-iliw tayong tumungo sa turok na ito upang silayan ng Kanyang kalsaban ng hudyat ng Kanyang karubaang loob. At ito ay tinuturo sa atin
na maging tayo ng kanyang nilalang ay dapat maging mababa ang kalooban. Ipinadarama din sa atin na ang Panginoon ay naghawang gawa upang sa atin ay tutulong sa lahat ng oras at panahon. Kung kaya, atin ang dalhin si Jesus at tanging si Jesus lamang ang ating tanggulan. Siya ang liwanag sa ating buhay. Para sa kapanganakan ng ating manunubos at tagapamagitan sa ating Panginoon. Halina, muli tayo ninanyayahan ng ating Panginoon. Magdalhin natin ang kanyang liwanag sa ating pamilya, sa ating ginagawang lipunan upang magnihiling ang pagsapit ng kanyang kapanganakan. Manalangin tayo, O Panginoon naming mahal, ubos naming nagpasalamat ngayon sapagkat nanatili ang iyong presensya para sa aming lahat. Bigyan mo ng magandang kulay ang aming mundo sa nagdaang taon. Binuksan mo ang aming kaisipan na makita namin ang tunay ng kalagayan ng aming pamilya at ng aming ginagawang lipunan. Manatili ka nawa sa amin hanggang sumamit ang iyong tunay na pagpapakita na may lubos na karintinan. At akayin mo kami sa lahat ng landas na iyong ginawa upang kami makasama sa iyong walang hanggang kahayaan. Amen. Pinagawagan ko yung nagatindig ng kandila. O Panginoon naming mahal, Ikaw ang liwanag sa aming buhay. Bigyan mo po kami ngayon ng sapat na kalakasan upang ang iyong liwanag ay aming madala sa lahat ng aming tutunan. Maliwanagan nawa ang mga taong hindi marunong lumapit sa iyo. Liwanagan nawa ang nagbulag-bulagan at nagbiling-tinginan sa totoong nangyayari sa aming kapaligiran. Buksan nawa rin nila ang kanilang mga kalooban na patuloyin ang iyong buktong na anak sa Jesus, na siya'y kilalanin din tulad mo sapagkat ikaw ang nagsabi kayo iisa. Patuloy mo rin kaming patnubayan ng aming buong pamilya, nagsasabuhay ng iyong aral. Ingatan mo rin ang aming mahal sa buhay, na nasa ibang bansa na sila nagsisikap para sa kapakanan naming mga naiwan dito sa aming bansa. Patuloy mo po silang ingatan at patnubayan, dala ng aming pagsusumamo at ang ilaw ng aming sasundihan. Nakawat ng ito ay lubos namin isinasamo sa pamamagitan ng aming pagtanggap sa iyo ng buong puso, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panatilihin mo na o Ama ang liwanag na magtumanglaw ang liwanag ni Kristo upang maging gabay namin at kalakasan sa landas na aming katahakin. Yung namin pamagitan ng Kristo na ang Panginoon. Amen. Magsiluhod po ang lahat at natin pong pagsihan natin mga pag-asaran sa ating Panginoon at sa ating Panginoon. Panginoong Bisag si Diyos na mapangyarihan sa lahat ng masanto sa isa, na kami nagkasala sa aming naisip,
sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa at nagdadaan namin gawin. At ito'y sarili naming kamariyan. Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos, na gawa kami. At sa lahat ng mga santo, ipanalangin kami sa iyo, Panginoon Diyos. Amen. Gawan kayo ng mapangyarihan Diyos, patawaran kayo sa mga kasalanan ng katupayan sa buhay na wala langgan sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Amen. Dua, tiga, Ang Panginoon ito may ito. Kayo manalangin, ang maraming makapangyarihan. Pinasikat mo sa gabi ito ang sinagdang liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang liwanag sa kalangitan na iyon ng aming patuloy sa aming pamumuhay sa pamagitan ng Jesus na aming Panginoon. At yun din ang pinaalala ng aming mga kapatid na sa makabilang buhay na lalo-lalo si Sir Pagsabiya na wala Diyos, ipagalo ka sa Kanya ang buhay na wala hanggan. Ang lamig ang dalangin sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupang lahat at ating pagpatigan ng mga pagkakas. Sa ulangan ng ipahahayag ngayon, nakikita ng simbahan ang isang propesiya tungkol kay Jesus ng Mesiyas na nagdadala ng liwanag at pag-ibig ng Diyos
Sa sanlibutan, pinadilim ng puot, pagmamataas at iba't ibang uri ng pagdurusa. Ating kong pakinggan ng unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah, Kabanata 9, nagsisimula sa unang talata hanggang 6. Nakatad ng isang tuyok ang baklaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahatid ng masamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansa ng maliking sa iyong bayan tulad ng pagkalupig ng hukbo ng India. Binalik mo ang pagkahambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Sapagkat ang pagyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng masuotang tigmang sa dugo ay susunod. Sapagkat ipinamana sa para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang makamahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak ang kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatili sa katarungan at katuliran ngayon at pagpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon, ang salita ng Panginoon.
ating dakilang Diyos at tagapagligtas na ito Kristo sa gitna ng kanyang kaniligan. Binigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at inisip para maging kanyang bayan at makatalagang gumawa ng pagpuri. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumayo. Ang banal na Ebanghelyo ng San Lucas, Kabanata 2, nagsimula sa unang talata hanggang talata 14. Noong panahon iyon, inutos si Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang nagpatalang ito ay ginawa ng Sireneo, ang gobernador ng Syria, na tumuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayan na sinilangan ni Haring David, sapagkat ay mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niya umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na naiyagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang pangatay at ito'y lalaki. Binalot niya ang lapit ng sanggol at inihiga sa isang saksaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay Panginoon. Pero pa hindi niya unin may mga pasto na nasa parang nagpupuyat sa pagbantay ng kanilang kupa. Biglang lumitaw sa harapan nila isang anghel ng Panginoon at sumaganap sa paligid nila na kakasilaw na kaninginan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang iyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot sa lampit at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan ng nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa taong kinalulugdan niya. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo.